Tawag sa pagsamba, masiglang awitan ng tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Awitin po natin ang awit ng pagpupuri. Come, let us tune. Tayo pong lahat ay manalangin. Nakilang Diyos aming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa. We come to you, O God, in humble reverence. Iniluluhod po namin ang aming mga puso sa inyo po, sa pagkilala sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig at pagkalinga po sa bawat isa sa amin. Kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Patawarin niyo po kami. And thank you, Lord, because this is your will for us to always be near you and to always live in your presence. Maraming salamat po. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Aming Panginoon, pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sagutang pagbasa.
Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang kanyang pangalang banal, napakadakila. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ito'y nasaksikan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Diyos na si Yahweh ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay huling linggo na ng Agosto at sa isang linggo ay Setyembre na. Pasko na! At napakabilis nga po ng panahon at 5 buwan na po tayong nung huli po tayo nagkita at nagsama-sama sa ating sambahan. At sa loob po ng 5 buwan na ito, marami po tayong naranasang pagsubok at unos sa ating buhay. Gawa po ng pandemya ito. Pero ito pong 5 buwan na to ay pinatunayan din po ng ating Panginoon na siya po ay kumikilos at gumagabay at nagpo-provide sa ating mga pangangailangan sa araw-araw sa kabila po ng mga nangyayari sa ating paligid. Sabi nga po sa 1:6:35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Tayo po ay lumapit at sumampalataya sa ating Diyos. Samahan niyo po kami sa pag-awit ng papuri. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa
isang kamay at umawit na sa bawat araw na dumaraan. Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat na ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong mapapabantay. Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyong may papantay. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay ialay. Bukas noon ngayon magpagkailanman, walhatiin ka. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay ialay. Bukas noon ngayon magpagkailanman, walhatiin ka. Panginoon,
pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit pagsambay ialay, bukas noon ngayon magpakailanman walatiin ka. Panginoon, kibuting mo sa akin. Ikaw lamang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kibuting mo sa akin. Inoon, kibuting mo sa akin. Ikaw lamang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kibutin mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kibutin mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kibutin mo sa akin. Panginoon, kibutin mo sa akin. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa Aklat ng Exodo 3:1-15. At ito ang sinasabi. Samantala, habang nagpapasto si Moises ng kawan ng binan niyang si Jethro na pari ng Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok. Gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, bukas ang giliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas,
sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Narinig ko ang kanilang pagdaing, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng Cananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pangaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipsyo ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipsyo? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito. Sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Amen. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Bagong Tipan, Mateo 16 verse 21 to 28. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos na kailan may hindi iyang mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang maghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Sapagkat ano ba ang napapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Anong may bibigay ng isang tao kapalit ang kanyang buhay? Sapagkat darating anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama. Sa panahong iyon, gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa gawa nito. Tandaan nyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita.
mensahe ng awit ay mapapakinggan po natin kay kapatid na Eloisa Brita. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, nais ng ating Diyos na maunawaan natin ang kanyang pagiging Kristo. Ganon din ang kahulugan ng ating pagiging mga alagad. Ang Kristo ay isang salitang Griego. Katumbas ito ng salitang Mesias, na salitang Hebreo, na ang ibig sabihin ay pinahiran or the Anointed One. Nang simulang ihayag ni Jesus kung anong dapat na pagdaanan niya bilang Kristo, negative ang reaksyon ng kanyang mga alagad. Hindi matanggap nila Pedro at ng kanyang mga kasama sapagkat hindi ganoon ang kanilang inaasahan. Kaya pinaliwanag ng ating Panginoon kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos para kay Jesus nating Panginoon. Ang Kristo ay dapat mamatay. Sa talata 21, sabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, sa mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay.
Ang iniisip ng marami, isang conquering savior. Ang hari, ang Panginoon na kanilang inaasahan. Pero si Jesus ay isang suffering servant. Makikita natin kung paano dinetalye ng ating Panginoon ang mga dapat niyang pagdaanan. Ang sabi niya, dapat siyang pumasok sa Jerusalem at siya'y magdadanas ng hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y papatayin. Subalit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Pero ayaw ng mga alagad ang kanilang narinig. Kayang sabi sa talata 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Di niya matanggap na masasaktan, pahihirapan, at papatayin ang kanilang Panginoon. Ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Di nila maunawaan at matanggap na ito ang kalooban ng Diyos. Na ang kanyang anak ay dapat magbata ng hirap. Na kailangang si Jesus ay mamatay. Alam ni Jesus na kailangan siyang mamatay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Mula pa sa pasimula, batid ng Panginoon kung ano ang kanyang bibigyang buhay sa kanyang pagparito sa lupa. Kaya hinarap niya si Pedro sa pagtutol nito sa kalooban ng kanyang ama. Sabi sa talata 23, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y sa tao, iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Nakita natin matapos magalak sa kanyang Panginoon dahil sa kanyang pagkilala at paghahayag ng kanyang pananampalataya. Ngayon, hinaharap siya at ang sabi, lumayo ka, Satanas. Marahil sa loob ni Pedro, Lord, ayaw lang naman kitang mahirapan. Hindi ko lang matanggap na masaktan ka. Hindi ko lang malubos maisip na ikaw ay papatayin. Pero alam niyo mga kapatid kung anong problema sa mga talatang ito. Hindi nagpapakita o nagpapamalas si Pedro ng kanyang pagpapahalaga sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang iniisip mo'y sa tao, hindi sa Diyos. Tayo man, sa mga sandaling ito, kung titignan kaya ng Panginoon yung ating mga puso, kung titignan kaya ng Panginoon yung ating mga gawa, naghahayag ba na mahalaga sa atin ang kalooban ng Diyos? Sa bawat araw, nais ng kaaway na mahadlangan tayo kung papaano niyang ninanais na hadlangan ng Panginoon sa pagtupad nito sa kalooban ng Diyos Ama. Kung minsan, mga mahal natin sa buhay, mga taong malalapit sa atin, ang ginagamit ng kaaway upang tayo ay matukso. Naalala ko yung awitin ni Eva Eugenio. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Mga kapatid, totoo po yan. Marami nang nagdusa dahil sa pagkahulog sa tukso. Kaya dapat sabihin natin pag mayroong tukso, tama ka na.
Hindi na ako papayag na mahulog. Sikapin natin, mga kapatid, na ang kalooban ng Diyos ang mabigyan natin ng katuparan. Kung malinaw sa atin ang kalooban, kung ano ang kalooban ng Diyos, dapat ganapin natin ito ng buong katapatan. Tandaan natin, kung di naging faithful si Jesus hanggang kamatayan, wala tayong katiyakan sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Kalawa, ang kalooban ng Diyos sa bawat isang tagasunod ay ang buong pagpapakumbabang sumunod. Alam natin, sinasabi sa 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Yes. Dahil obedience demonstrates our faith and trust in God. Ito, mga kapatid, ay nagbubunga ng tagumpay. Di ba, sabi nga sa awitin, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Pero sa text na ating binasa, may prerequisite bago tayo makasunod. May hinihingi para lubusan tayong makasunod. Yung pagsunod na tunay na magbibigay kasiyahan at kaluguran sa Diyos. Dalawang bagay, mga kapatid, ang hinihingi. Una, deny yourself. Limutin mo ang iyong sarili. Ito ang tunay na sakripisyo. Bawat araw ng buhay, kailangan itong mahayag sa bawat tagasunod. Hindi natin bibigyang kasiyahan ang ating sarili. Hindi ito lubusang maunawaan ng marami. Sa halip na limutin, labis natin itong pinahalagahan. Kagaya na lamang ng halimbawa ni Pedro. Dapat lagi nating makita na mas matimbang, mas may bigat ang kalooban ng Diyos. Ito ang sisikapin nating maisakatuparan. Sabi nga sa talata 25, ang nagpapahalaga, naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang magkakamit nito. Ang mawalan ng buhay alang-alang sa Diyos. Mga kapatid, kung minsan alang-alang sa minamahal nating babae o lalaki, gagawin natin ang lahat. Ito alang-alang sa Diyos. Diba dapat siya ang number one sa ating mga buhay? Kaya dapat makita natin sa lumalagong pagmamahal natin sa unang nagmahal sa atin, sa nagmamahal sa atin ng tunay at wagas. Dapat patuloy nating sinisikap mabigyang katuparan ang kanyang banal at matuwid na kalooban. Kahit hindi natin nauunawaan, patuloy nating sikapin. Sundin ang kanyang kalooban. Let us deny ourselves for Christ's sake. Ikalawa, bukod sa deny yourself, ang sabi, take up your cross. Pasanin ang krus. Minsan, ang iniisip natin, ang kahulugan nito, ay ang pagtanggap ng mga kabigatan, hirap, at tiisin. Subalit tandaan natin na maging ang mga hindi mananampalataya ay may kabigatan, may hirap, at may tiisin sa kanilang buhay. Noong time ni Jesus, ang krus ay larawan ng kamatayan. Isang masakit at nakahihiyang kamatayan. Kaya ang hinihingi sa praise na ito, mga kapatid, ay ang total commitment ng bawat isa na maging kamatayan, masakit man, o nakakahiya. Patuloy tayo na susunod
para sa kapurihan ni Jesucristo na ating Panginoon. Maranasan natin ang ganda ng buhay ay wala sa mga bagay-bagay, kundi nasa Panginoon. Sabi sa talata 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Nawa makita natin mga magulang at mga kapatid na nasa Panginoon ang tunay na kaligayahan. Nasa Panginoon ang lahat ng ating kailangan. Siyang magbibigay sa atin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. May we find true life in Jesus Christ. Tiyak, magtatamo tayo ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na darating. At patuloy nating tulungan at turuan ang ating mga sarili. Limutin at pasanin ang krus habang tayo'y nabubuhay at buong pakumbaba tayong sumunod sa ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, pagpalain niyo po kami bilang mga tagasunod niyo. Tunay na ang iyong halimbawa ang patuloy naming lakaran sa buhay na ito. Sa bawat araw, ikaw ang aming diringgin at susundin. Sa karangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Awitin po natin ang awit ng pasasalamat, O Jesus, I have promised.
Tayo manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong kasiyahan, pinupuri ka namin at itinataas sa aming mga buhay. Nangagagala kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ay nagpakahayag sa aming mga buhay. Kung ano ang kalooban mo, upang patuloy kami, Panginoon, mamuhay ayon sa kalooban mong ito. Nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami, O Diyos, ng isang magandang halimbawa na dapat tularan, na mismo ang aming Panginoong Hesukristo, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Lumakad ng may katapatan sa iyong banal na kalooban. Kaya tulungan mo kami na lagi naming maalaala, lagi nawang mabuhay sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na kami naririto upang lumakad ng may katapatan sa iyong banal na kalooban. Ikaw ang aming susundin, hindi ang aming sarili. Hindi ang sino man kundi Ikaw, O Diyos, magpakahayag ka sa bawat isa. Salamat po. Tulungan niyo kami, Panginoon, napahalaga namin ang aming mga sarili ayon sa pagpapahalaga na nais mo. Hindi higit sa nararapat. At patuloy naming maipadama sa iyo, Panginoon, na kami nakahanda na dalhin sa bawat araw krus. Tinatalaga namin ang aming buhay at ang aming mga tahanan sa iyong karangalan. Panginoon, hinihiling po namin pakapagpalain niyo patuloy ang aming mga buhay at gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po. Ilayo niyo rin kami, Panginoon, sa lahat ng mabibigat na pagsubok. Iligtas niyo kami sa lahat ng karamdaman, lalong higit sa kumakalat na virus, Panginoon, ng COVID-19. At ang kahilingan namin, Panginoon, patuloy niyo pong pagilingin ang kalagayan ng mundo. Pagalingin niyo pong lahat ng infected at tulungan niyo ang lahat, Panginoon, na patuloy na magtamo ng panibagong lakas, kasiglahan at pag-asa sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo, O Diyos, ang aming mga magulang na may mga dinaramdam, hipuin at pagalingin at patuloy mong padaluyin ang kaginhawahan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Ang kapangyarihan mo ang aming inaangkin na patuloy na magbibigay sa amin ng bagong lakas at kasiglahan sa pangalan ni Jesus. Inaalaala namin sila Tita Presi, si Johan Santos, Tatay Maeng, Panginoon, si Sharon Kasiguran, Tita Ronnie, Nanay Nersa, Nanay Nelia, Panginoon, at ang lahat dakilang Diyos ng mga senior citizen. Patuloy namin silang inaalaala sa bawat sandali. Patuloy mong lingapin, hipuin at pagpalain. Gayun din, Panginoon, hinihiling namin pagpalain mo ang mga kapatira naming nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Basbasan mo ang kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. At ang buhay na ito na patuloy mong pinagpapala ng lakas at ang lahat ng mabubuting bagay ay gamitin mo, Panginoon, upang patuloy kang papurihan, dakilain at pasalamatan ng marami. Kami patuloy na lumalapit at hinihiling na patuloy mo kaming panahananan, pagharian at pagpalain. Higit sa aming mga hiling at inaasahan. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. At ngayon, sa ating paghayo, tanggapin natin ang walang hanggang pagpapala buhat sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mamuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Patuloy nating sundin ang kanyang banal
at matuwid na kalooban upang ihayag ang karangalan at kadakilaan ng ating Diyos. Mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Binabati po natin ang mga may kaarawan sa buwan ng September 4 po, Ana Sarina Clemente, Jonah Carla Manalo, Anthony Jerome Morales, at sa September 5, James Rainier Villaverde. Happy birthday and God bless po.